Good morning. Our today's devotion, the gift of forgiveness. Our scripture reading, Matthew chapter 18, verse 21 through 35, and our key verse, Luke chapter 6, verse 37. Judge not, and you shall not be judged. Condemn not, and you shall not be condemned. Forgive, and you shall be forgiven. Naranasan mo na bang masaktan ng paulit-ulit? At sa panahong iyon, iniisip mo na maaaring dito na matatapos ang lahat, wala nang muling pagkakataon. Especially kung ang nakasakit sa iyo ay isang tao na malapit sa iyo. Kadalasan, yung sakit o problema na iyong nararanasan ay hindi basta maalis sa iyong kaisipan, lalo na kung yun ay paulit-ulit na nagagawa sa iyo. Ipinakita natin dito sa ating scripture reading, ang Panginoong Jesucristo ay nagbigay paliwanag kay Pedro na ang tunay na pagpapatawad ay walang limitasyon. Kadalasan, madali sa atin ang mapagod na magpatawad, pero ito ay napakahalaga sa ating spiritual na kalusugan. Tinatawag tayo na Jesus sa ganyang klaseng pagpapatawad. Maaaring iniisip natin na may hangganan yung ating pasensya bilang tao. Tama tayo. Dahil kung tayo ay magbabase sa ating emotional resources, mayroong limitasyon ang ating pagpapatawad. Kaya ang pagpapatawad na itinuturo ng Diyos ay hindi nakabatay sa iyong emosyon o damdamin. Ang pagpapatawad na itinuturo ng Diyos ay nakabatay kay Jesus, na siya ang magtatrabaho sa pagpapatawad. Kagaya na lamang ni Pedro, inisip niya na siya ay mapagbiyaya na, dahil kanyang isinadjust sa Panginoon na patawarin niya ang kanyang kapatid ng 7 beses at yun ay maximum para sa kanya. Pero makikita natin, sinabi ni Jesus na patawarin niya ang tao 70 times 7. Maaring nabigla doon si Pedro sapagkat yun ay hindi pumapasok sa kanyang limitadong kaisipan. Lagi nating tatandaan na nung si Jesus ay namatay sa krus para pagbayaran ang kasalanan, hindi niya binayaran lamang ang kasalanan ng iilan. Binayaran niya lahat ng kasalanan ng tao, ng buo. Walang limitasyon, walang pag-aalinlangan, at walang eksepsyon. So makikita natin habang ikaw ay nagbibigay pansin sa iyong relasyon sa ibang tao, at kung ang tao ay nakakaranas na ikaw ay masaktan, minsan paulit-ulit, pwede kang lumapit sa Panginoon na ang kanyang pagpapatawad ay walang limitasyon. Always remember na hindi mo kailangang magbigay pansin na proteksyonan ang iyong karapatan o ang iyong damdamin, sapagkat si Jesus na ang bahalang magmalasakit sa iyo. Dahil kay Jesus, hindi ka mauubusan ng pag-ibig. Kaya ang pinakamainam na iyong gagawin ay magpatawad ng walang kondisyon, walang limitasyon, sapagkat Diyos na ang bahala sa iyo. Tayo'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat sa devotion na ito. Salamat, binayaran mo lahat ng aking kasalanan. Tulungan mo ako na lumapit sa iyong klase ng pagpapatawad na walang limitasyon. At Panginoon, yun din ang aking maibigay sa tao. Itong aking dalangin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen.